tips on how to reduce yung impact ng pagkain ng pagkain or how to reduce yung alcohol yung holiday feasting, di ba? Sila tayo talagang yan ang pinaka-main excuse natin kapag Pasko at New Year eh. Ay, kainan. Kainan yan. Good afternoon, Coach Louie! Good afternoon, Coach RG. Okay, another episode of Kwentuhang Kalusugan po. So ano bang pag-usapan natin ngayon, Coach Louie? Okay, kasi nalalapit na yung holiday season, Christmas, New Year. Di ba? Bigay tayong tips. Oo. Di ba? Tips on how to reduce yung impact ng pagkain ng pagkain or how to reduce yung alcohol yung holiday feasting. Di ba? Sila tayo talagang yan ang pinaka-main excuse natin kapag Pasko at New Year eh. Ay, kainan. Kainan yan. Or, di ba? Mamaya, ano naman, inuman naman. Yun ang next na topic natin, inuman. So, yan. So, pagkain, di ba? Paano ba tayo dapat kumain? Pag-usapan na natin ito, Coach Louie, huwag na natin patagalin. Sige. Simulan na natin. Okay, mga kababayan, kwentuhan tayo. Okay. So, by the way, nandito kami sa Red Fit Gym. So, bisitahin nyo yung bagong gym dito. Oo, napakagandang gym. Napakagandang gym. So, yan, Coach Louie. Ano ba yung mga tips na pwede natin ibigay sa mga kababayan natin? Kasi hindi talaga maiwasan yan. Oo. Kahit ako yan, ang pinaka-excuse ko, malinis akong kumain, pero pagdating sa Pasko at New Year, talagang nag-give in ako. Oo. Yan na yan. Siguro ako, Coach RG, simulan natin sa halimbawa, kung ang kainan, ina-expect ko na yung big meal ay lunch. So, isa sa mga pamamaraan ko mag-skip ako ng breakfast. Ayun, maganda yun, diba? You're extending your fast. Yes. Or, kung dinner naman, huwag kang mag-lunch. O huwag kang mag-breakfast and lunch. O light lang, salad. Tapos, mag-prepare ka sa feast, no? Oo, prepare fast before you feast. Yes. Magandang tip, di ba? Tip number 1 po namin, fast before you feast. Okay. Sa akin, tip number 2. So, tip number 2, yung ating mga hacks before na binanggit natin, yung 4 hacks natin, isa-isahin natin. Siguro tip number 2 to 5 yan, ha? So, yung hacks to prevent the spike of blood sugar. Yung number 1 is veggie starter. Veggie starter. So, unahin nyo po yung mga vegetables, mga fibers, para magkaroon ng mesh, filter, hindi ngayon ma-absorb yan. Hindi masyadong yung impact ng sugar sa katawan. Pag kumain ka ngayon ng carbs, pagkatapos nun, or asukal, ganyan, na matatamis, hindi ganun kataas yung ano. Actually, di ba sabi nila, merong isang doctor, si Dr. Robert Lustig, sabi niya, I don't believe in low glycemic index carbs. Sabi niya, hindi na daw siya naniniwala doon. So, regardless, mas naniniwala daw siya sa fiber, sa effect ng fiber. That's very true. Kasi the fiber decreases the glycemic index of a carbohydrate. That's true. O, di ba? Kasi nare-reduce niya yung effect ng blood sugar, yung pag-spike ng blood sugar. Di ba pag sinabing high glycemic index carb is na-convert agad siya into sugar. Sugar, nagagamit ka. Ang effect niya sa blood sugar, instantaneous. Spike ka agad, di ba? Pag kumain ka ng fiber, along with that carbs, nape-prevent niya yung pag-spike agad. Nabababaan yung glycemic index, di ba? So yun, number 1 is veggie starter, Coach Louie. Ano yung isa pa? Pangalawa, pwede rin na yung fats. Yung protein. Eat your, in order. In order. Eat your meal in order. In order. Eat your meal in order. Sabi nga nila, di ba? So ano ba yung una? Yung gulay. Gulay, fiber. Fiber first. Tapos fats, protein. And then carbs. Yung carbohydrates. Tapos huling-huli mo na yung mga dessert, yung mga simple carbs. Para at least, di ba, nagkaroon ka na ng mesh, mayroon ka ng filter, at the same time, may mga nakain ka na medyo mababa yung insulin neutral na tawag sa mga yun. Yung pagkain ng fats also. Di ba, hindi masyado nag-spike ng insulin niya. So, yun. Ano ba yung third na hack na binigay natin sa kanila before para hindi masyadong mataas ang blood sugar is don't eat your carb naked, di ba? Naked. So huwag kang kakain ng ng carbs lang. Ng sweets lang. Samahan mo ng sabayan mo ng fat, mas protein maganda. And vegetables. Sabi nga nila, kung mas okay pa nga daw ang fried rice ngayon kaysa sa white rice lang. Oo. Kasi ang fried rice, haluan mo ng butter and margarine. Di ba? May fat. So mas bumababa yung effect ng carbohydrates ng sugar. Kaya nga, Coach RG, kung mapapansin mo noon,
akala natin, bad yung ano, yung kanin mo, tapos lalagyan mo ng margarine or butter. Margarine, bad yan. Bad. I mean, yung butter. Yeah. Pwede pala, no? Pwede pala. Ngayon natin na-discover na, wow, hack pala yun. Yung paglalagay ng fat dun sa carbohydrate. For example, pag titinapay ka, ganun. May mga iba pang sandwiches ngayon, nilagyan na ng avocado. For sure. Avocado. Avocado is a fat, ha? So, Good source of fats. So, you're not eating your carbohydrate naked. So, yung effect niya sa blood sugar mo is hindi ganun ka significant, hindi ganun ka taas, di ba? Tama. Ano ba yung last na tip natin before? Meron pa tayo yung tip natin, Coach RJ, yung apple cider. Di ba? Yun pala. So, cider. yung isa sa very important tip. Important. Correct. Diba? Yun. Pagkatapos mong kumain, kung tingin mo, cheat masyadong yan, heavy, isa di ba? pang cheat yan, no? Ginagawa ko yan every cheat day, Coach Louie. Take apple cider vinegar. Actually, Or even before, or vinegar. during. Tama. Correct. Any vinegar, hindi lang apple cider, di ba? Oo. So yun ang pinaka 4 hacks natin for yung para hindi masyadong tumaas ang blood sugar. So yan, very important po na to watch. Ito yung mga pwede nating gawin para hindi masyadong maging mataas yung impact ng ating pag-feast during these occasions. So, and of course, Coach RJ, siguro yung iwasan na rin natin yung masyadong paggamit ng mga processed food. Ayun. High salt, Nice, Coach Louie. Very nice advice yan, tama. Pwede naman tayo mag-enjoy through whole food, di ba? Oo, Ako, whole food. Hanggat maaari. Diba? Diba? Or kung meron kang spaghetti, dapat meron kang riding salad on the side, di ba? Or, di ba, may pansit ka, may salad on the side ka. Oo. Tsaka yung feast natin, let's limit it to, hindi yung, maghahanda tayo ng sobra-sobra. Tapos kakainin natin ng isang linggo. Isang linggo tayong nag-feast, di ba? Mas maganda yung maghanda po kayo for the special occasion. For example, Christmas or New Year, yung Noche Buena, ganyan. Tapos, yung sakto lang, hindi yung sa sobra. Tapos, ang tendency is ubusin nyo for the next 1 week. O kung may sobra talaga, share sa mga neighbor. Correct. Ano pang pwede nating i-advise sa kanila? Siguro para sa akin yung preparation din. Ako yung before, sabi ko nga, ang pinaka-joke ko ngayon na bago ako umuwi ng Pilipinas for Noche Buena, ready na ako. Kasi nagpa-condition ako. Talagang grabe ako mag-workout, grabe ako mag-fasting, sobrang linis ng diet ko. So Noche Buena, ready na ako, may allowance ako, di ba? So, pwede mo yung katawan mo, di ba? Actually, di ba, ito yung pinaka-principle ng mga ninuno natin, ancestors natin, di ba? Meron silang fasting period at meron silang feast. There's a parang a cycle of fasting and feasting. You're not supposed to be feasting all the time. Kailangan allow proper di ba, yung to burn your reserve energy. Autophagy na tinatawag natin. May condition ako, pwedeng ako kumain, Coach. Pagdating ng Siguro very important 'yun, bigyan natin din, Coach RD, yung paglilinis ng katawan. So gaya niyan, siguro 7 days or 5 days before, clean eating, di ba? Para yung impact ng sinasabi ng kahit nga kayo kumain ng mga putok-batok na sinasabi, hindi ganun kalakas yung impact niya kasi malinis yung katawan mo bago ka umatake, di ba? Kung meron tayong before, may after detox din. Kaya ako, Coach Louie, automatic yan. Pagbalik ko dito sa Dubai, mag-fast naman ako. Yung long fast. Yung aking regular detox na long fast, yung mga 3 to 4 days fast. Gagawin ko yan kasi napasobra. Pasobra ka ng feasting, ng pagkain or something, di ba? So, ayun. Ano pa bang mga tips na pwede natin ibigay sa kanila, Coach Louie? Siguro, Coach Saji, kung hindi nyo naman hindi kayo ready sa fasting, clean eating, di ba? Pagkatapos ng feasting, clean eating. Limit your feasting. Limit your feasting. At saka nakalimutan natin, Coach Saji, yung isa pa, siyempre, after ng feasting, the next day, exercise also. Kasi sa totoo lang, ito, Coach Louie, yung reminder, ang autophagy, hindi exclusive yan sa fasting. Only fasting. Ang effect na autophagy, you can get it through exercising, through caloric restriction, through ketogenic diet, di ba, lower your carb and sugar. Meron ding autophagy effect yan. Kung ano lang yung kaya nyo, huwag nyong pilitin na, sabi ko nga, meron nga tayong topic before, di ba, hindi naman pwedeng mag-jump straight to fasting kung hindi ka metabolically flexible, di ba? Basta yun, before your feast and after your feast,
And after. Yan, meron na kang detox process, di ba? So, ano pa ba ang ating ano? Siguro, yung, ano pa ba? Aside from, yung pag-iwas sa processed food, no? Sa akin siguro, Coach Louie, ang isa ko pang advice is, yung alcohol. Actually, may topic natin yan next, di ba? Yung alcohol. Kasi pag pinagsabay mo daw yung yung sugar and alcohol, talagang disaster triple lang effect eh. Kasi ang alcohol is also spikes your insulin. Tsaka isa pa, cortisol, ang daming bad effect eh. At saka kung ang alcohol, ang taas ng calories niyan, 7 calories. Oo, di ba? Times 7 calories per gram. Per gram niyan, no? Tsaka kumain ka na, sinabayan mo pa ng alcohol. Although hindi naman namin sinasabi na huwag kayong pwede kasi nandiyan na yan, ginagawa talaga yan. Every Christmas, di mo maiiwasan yan. Lahat ng mga tao, yan ay pinagpaplanuhan nila. Siguro basta limited to that day only. Hindi yung susundan nyo ng kinabukasan. Yung next day, may cleansing kayo. Oo, kinabukasan na ganun pa rin, di ba? So, what else, Coach Louie? Ano pa bang pwede natin ibigay na tips sa kanila? I think very important din yung enjoy the gatherings. Yun, di ba? Ang gandang point, Coach Louie. Enjoy your gatherings during the Sabi holiday. nga nila, ang pagkain, minsan, yung unhealthy food ay nagiging healthy. It depends on the purpose. Kapag ang purpose is for socialization, for happiness, di ba? If you eat pizza with your family, yung mga family na na-miss mo for a long time, iba yung effect niya, mas reduced. Hindi yung kakain ka lang out of the blue, di ba? Hindi yung ganito, yung nag-aano ka lang, sinasatisfy mo lang yung craving mo. Iba yung kumakain kayo as a family, di ba? Kasi nga dahil, yung ibang hormone, nag-spike na rin, yung serotonin hormone mo, ganyan, serotonin. So, ayun, mas maganda yung effect niya, hindi ganun ka-taas yung impact. Kaya nga, it boils down to 4 pillars of health, di ba, Coach Louie? Ayan nga, yan. Siguro yan ang final advice ko rin, yung kung hindi ka man naging perfecto dun sa food, di ba, may 4 tayong pillars of health, di ba? Food, movement, sleep, and meditation. So, kung meron ka mang kakulangan dito sa food during that time, bawiin mo sa iba. Okay? Pagkatapos niyan, matulog ka na maayos, ganyan, para hindi mabukas yung stress level. Actually, pag nagkaroon pa yan, may sinamahan mo pa ng alcohol yan ang issue eh. Yung tulog na disrupted, di ba? So, bawiin mo for the next 3 weeks. Say, the next 1 week, matulog ka na maayos. Take your supplements, vitamin C, di ba? Exactly. Tapos, yung mag-exercise ka, magpapawis ka, magpa-araw ka. Diba? Ano pa ba yung pillars of health na iba? Meditate, magpa-araw ka. To reduce mo yung stress mo. Kung masyadong magpa-stress. Ayan. So, kaya, lumabas ka, yung close to nature, ganyan, pag or gawa ka ng activity with your family, kayo, ganyan. Enjoy talaga. So, yun. Avoid stress. Avoid stress, di ba? Forgiving, balancehin nyo lang. Bawal na yung mga away-away. Yan. Exactly. Maganda rin masaya tayo sa panahon ng season. Yan. Gumawa kayo ng steps para sumaya kayo this holidays, ganyan, yung mga pamilya nyo. Tapos, yun lang. Ano pa ba, Coach Louie, ang may dadagdag natin sa usapang ito? Siguro, naibigay naman na natin halos lahat. Oo nga, di ba? 4 pillars of health, exercise, di ba? So, yun lang. Ulitin na lang natin, recap na lang, Coach Louie, yung mga tips natin para ma-reduce yung impact ng feast. Number 1, yung sinabi mo kanina. Yung fasting. Fast before you feasting. Di ba? Number 2, yung veggie starters. Okay? So, simulan nyo yung pagkain nyo sa pagkain ng gulay muna para magkaroon ka ng filter. Hindi lahat ng asukal ma-absorb ng dugo mo. Yun, eat your food in order. Oo. Tapos yan, number 3, eat your food in order. Eat your food in order. What's the order, Coach Louie? So, vegetables, fats, protein, and carbs. Carbs, yung huling-huli. Okay, number 4 is don't eat your carb naked. So, that means, huwag kang kakain ng pure carbohydrate lang. Samahan mo ng fat yan, samahan mo ng protina. Ganyan, hindi yung, kakain ka, cake lang. Diba? Taas ka agad ng blood sugar mo dyan, Coach Louie, sigurado. Oo, spike yan. Lagyan mo lang kahit na kahit na avocado man lang on the side. Basta ganun ang idea. Okay, number
Ano na tayo? Five. Number 5 is yung vinegar. Vinegar. Apple Vinegar. cider kung meron or any vinegar. Yan, tama. Kasi ang vinegar, talaga ang effect yan is to reduce the impact of blood sugar. Blood sugar. Ano pa ba? Yung isang tip na binigay natin. Yung preparation, kung sure, di ba? Yung detox before and after. Yes. Detox natin before and after. Prepare for the feast. Like yung ginawa ko. Talagang nag-workout ako mabuti. Nag-diet ako ng malinis na malinis. Para may konting, allowance. May allowance yung katawan mo. Oo, to absorb malinis na all- malinis ka, di ba? Yeah. Malinis na malinis ka. Malinis ka before your feast, and then after your feast, maglinis ka din. Oh. Pag-detox ka rin. Tapos, Exercise. exercise ka. Yan. Kaya, Ano mag-exercise. pa yung bang tip na binigay natin kanina? Kung sure, yung eat, kumbaga, make sure the purpose of your feasting comes with, parang, a purpose, parang, yung for social nga. Social, diba? yes. For Enjoyment, For diba? enjoyment. Para ma-improve natin yung happiness. Yung Happiness. Yan. Kasi iba yung effect ng food kapag kumain ka with your family, di ba? Gatherings with your friends. with your loved ones. Yan. Tapos, yung last na tip na binigay natin is yung ibalansehin natin yung pillars of health. Kung medyo bumagsak tayo dito sa food on that day, on that week, bawiin nyo sa iba. Exercise, Rest. sleep, reduce stress. Yun. Yun na yun. Coach Louie. Alright. So, maiksing video lang. Tapusin na natin ang video na to, Coach Louie. Alright, sana masundan ng ating mga kababayan. Sana masundan At nila, tsaka- give some feedback kung ano yung naging effect sa inyo ng pagkain. Correct. Or share nyo sa yung knowledge. Ganyan. So, sana magustuhan yung video. Don't forget to subscribe. Like and share. Like and share. Comment nyo na rin po kung ano po yung mga extra katanungan nyo. And topics that you would like to discuss. Exactly. So, paalam tayo, Coach Louie. Alright. Thank you. Bye Thank for you. now. Goodbye. Bye-bye.